Okay, good day guys, no? Mayroon tayong service dito na Kondora, no? So, ang problema nito guys, mayroon daw itong error na E2. So, E2 error yung problema nito, no? So, ito ngayon guys ang aming titingnan kung anong dahilan ng E2 error ng isang Kondora, no? Kasi nga, first time natin maka-encounter ng E2 error sa Kondora. Ayan, so nilagay natin siya guys sa spin. Okay naman, gumagana naman siya. Pero ito kasi guys, walang laman. So, gumagana siya, working naman. Ayan, oh. Wala naman siyang error na nilalabas. So, titingnan natin kung bakit siya nagkaroon ng error, no? So, ilagay din natin siya sa WASP para makita natin kung bakit mayroon siyang nilalabas na error. So, ilagay natin sa WASP. Tingnan natin. Ayan, so okay naman. Nagkakarga rin siya ng tubig, no? So, ang nakita namin dito guys, dahil nagkaroon siya ng E2 error, nakapansin kasi namin maingay na yung washing kapag umiikot, no? Then, magalaw na yung pinaka-drum niya, yung medyo maalog siya, no? So, ang isang cause ng E2 guys, pagdating sa Kondora, ay yung bump switch or drum sensor, no? Bump switch or drum sensor. Kasi nga guys, ang Kondora kapag E1 kasi ay yung pinto. Pero pag E2 error ay bump switch or drum sensor. So ang complaint ni customer ay E2, no? So ito guys, binuksan natin yung pinto habang nagwawas, habang nagkakarga ng tubig. Tingnan natin, lalabas siya E1. E1 error yan, no? E1 error. So ibig sabihin, ang E1 error ng Kondora is yung door switch ng pinto. Then yung E2 error ay bump switch or drum sensor. So, tandaan nyo guys, E1 sa pinto, door switch, E2 sa drum or bump sensor, no? So, ang gagawin namin dito dahil malambot na nga ang suspension nito, so ang request ng customer natin, i-bypass na lang natin yung drum sensor para magamit nila or bump switch, no? Kasi nga, medyo mahal din yung suspension. So, kapag maalog na kasi guys, yung isang washing machine, tinatamaan niya yung bump switch. Pag tinamaan niya yon, hindi siya magtutuloy sa wash or sa spin kasi magkaroon siya ng error. So, doon na siya lumalabas ng E2 error, no? So, yun. So, ang gagawin na lang namin dito, iba-bypass na lang natin para hindi na gumastos ng malaki yung customer natin, no? So, dating ang panahon, talagang sobrang malala na yung sira ng suspension, saka na lang nila palitan at pwede naman natin ibalik yung binaypass natin na bump sensor. So, ang pag-bypass nito guys, madali lang naman, no? So, ipakita namin sa inyo kung paano siya i-bypass, no? Para alam nyo din, no? So, ayan. So, ina-analyze lang natin guys, baka magbigay pa siya ng ibang error. Pero nakuha na namin ang problema nito guys. Ang E1 sa door switch, ang E2 ay nasa bump sensor, no? So yun, no? So ito nga guys, babypassin na natin yung door switch. So ito guys, ito yung door switch niya or bump switch, yung puti na to. Yan. So yun yung ano diyan. So may dalawang wire yan or may relay yan, no? Relay yan sa naka-connect diyan sa puti na mahaba. Pwede yung relay na lang yung i-bypass nyo, talian nyo na lang ng electrical, i-steady nyo siya na naka-diin, or yung dalawang wire niyan, i-connect nyo na lang. Kumbaga, shorts nyo na lang para ma-bypass siya, no? So, yun lang. Ito ay E2 error na problema, no? Pag ganito ang na-encounter nyo, nagkaroon siya ng E2 error. Pero kapag ginagamit nyo siya na walang laman, working siya. Pero once na may laman, nagkakaroon siya ng error na E2. So, yun po ang inyong kailangan gagawin, no? Bypassin lang yung drum sensor, no? So, yun, no? So, sa mga baguhan, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel, no, para updated kayo sa ating mga videos na ilalabas, no. Marami pa tayong mga videos, no, although mayroon na tayong 800 plus na video dyan about sa mga automatic washing machine, troubleshooting, repair, no, nandiyan na lahat. So, panoorin nyo na lang kung gusto nyo talagang matuto kung paano mag-repair ng mga automatic washing machine. Halos lahat naman na kasi guys na i-vlog na natin, no. So, masusundan nyo na yan. Okay, thank you, bye-bye.